Tina- Tinatawag tayo na magtika sa panahon ng Kwaresma. Araw-araw na pagsunod kay Jesus saan man niya tayo aakay. Sa lugar kung saan nakikipagtipan ng Diyos sa atin upang matanggap ang mga bagong katauhang ibinigay sa atin. Awitin po natin ang God of Grace and God of Glory. Swallowing madness, bend upright to your control. Shame our want of selfish gladness, rich in peace and food and soul. Grant us wisdom, grant us courage, lest we miss kingdom goal. Lest we miss your kingdom goal. Save us from the weak nation to the evils we deplore. Let the gift of your salvation be our glory evermore. Grant us wisdom, grant us courage, serving whom adore, serving you whom we adore. Tayong po ang lahat ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Nawa po ay punuin mo kami ng iyong mga pagpapala. Nawa ay makuha namin ang iyong mga message para sa amin, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isang naririto at ang mga nanonood, Panginoon. Nawa ipuspusin mo kami ng iyong biyaya at ingatan sa aming pang-araw-araw. Ito po ang samot dalangin namin sa Panginoon Jesus. Amen. Nasa panahon po tayo ng mga patuto at pasasalamat. Magpapatuto ay magpatuloy po tayo. Inayahan ko po kayong tumayo at basahin po natin ang batayan ng mensahe sa hapon na ito. Ito po ay matatagpuan sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, Kabanatang 3, mga talatang 17 hanggang
Kabanatang 4, talatang 1, na ganito po ang sinasabi, mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo noon at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy ibinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Purihin po ang pagbasa ng salita. Diyos, samihatiin ang salita, gaya ng hatiin sa katihang. Salita mo'y aming kailangan, nais ngang tamuhin yaring buhay. Amen. Tayo po'y magsiupo. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang pamanhik ang muli ay ating maririnig mula sa kapahayagan ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang pakiusap na pansinin ang mga halimbawang ipinakita nila. At sabi niya, inuulit ko. Inuulit ko na pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Inuulit ito na may pagtangis ni Apostol Pablo at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po nating ipinapaalaala sa ating mga mananampalataya. Tayong mga mananampalataya ay patuloy na nagpapaalalahanan na mahalagang makita muli natin ang mga halimbawa na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Kristo bilang mga tagasunod niya. May dalawang mahalagang usapin sa talatang ito. Una, yung mga tinatawag ni Apostol Pablo na kaaway ng krus ni Kristo. Ito po ay simbolo ng mga taong hindi kumikilala sa sakripisyo, sa buhay at kamatayan ng Panginoon Kristo. Kaya po napakahalaga ng ating krus sa harapan, sapagkat ito yung simbolo ng mga ginampanan ng Panginoon Kristo sa ating buhay. Nakakalungkot po at mayroong mga church na wala ng simbolo. Inaalis na nila sapagkat sa panahong ito ay hindi na daw mahalaga ang krus ni Kristo. Sa atin ay mahalagang may simbolo at makita pa rin natin yung larawan ng sakripisyo ng ating Panginoon Kristo. Tinagurian silang kaaway ng krus ni Kristo at kinilala bilang dinodiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ito pong mga binabanggit na Apostol Pablo ay patungkol sa mga taong namumuhay na bagay na matatagpuan sa makalupa
sa makamundong pamumuhay. Subalit sa kabilang dako, ang claim po natin, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, na tayo ay mamamayan ng langit. Kaya po sa mga Kristiyano, tatlo ang kanilang residence, citizenship pala, tatlong citizenship, yung Filipino citizen, senior citizen, at yung citizen niya sa kaharian ng Diyos. Kaya kung kung senior citizen ka na, dalawa na. Isa na lang ang hihintayin mo. Yung visa papunta sa langit. Kasi mamamayan tayo ng langit. Kaya tatlo ang ating citizen. Well, when we talk about citizen, ang lahat ng tao ay merong kinabibilangang pamayanan. We are belong to a country at meron tayong karapatan. Ang bawat isa ay binigyan ng karapatan sa bawat bansa na manahan at pumili ng nais niya. Kaya nga sabi daw ay ang bawat isa ay isinilang sa mundong ito at ang nakalulungkot lang, sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang 4, talatang 4, binulag ng Diyos ng kasamaan ang daigdig na ito. Binulag ng Diyos ng kasamaan. Sino itong sinasabing Diyos ng kasamaan? Ang Satan ang nag-rule sa mundong ito dahil sa ating mga pagkakasala, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 16, ang sabi, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Well, we are citizens of this world, of this earth. Maging sa Pilipinas, bahagi po tayo, kaya lang patuloy din nating kinikilala na ang sandaigdigang ito'y punong-puno ng pagkakasala. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng isip. Noon hanggang ngayon nananatili ang ganitong karanasan. Napakaraming kaparaanan para hindi talaga ipakilala o bulagin tayo ng kasamaan. Bulagin ang bawat isa ng Diyos ng kasamaan. Umunlad man ang teknolohiya, kitang-kita pa rin ang dalawang ang kasamaan at ang kabutihan. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na makita ang mga bagay na ito nung tayo ay nagtapat sa Kanya. Nung siya ay inari nating tagapagligtas at siya ay naging bahagi ng ating buhay, nakita natin ang pagkakaiba ng pagkabulag ng Diyos ng kasalanan sa mga tao. Tumitingkad ito sa mga panahong katulad nito at bahagi ng mga sinyalis ng muling pagbabalik ng ating Panginoon ay nakikita na natin ang mas higit pang paglala, mas higit pang paglantad ng mga taong nabulagan sa kasamaan. Maging sa pandaigdigan, alam natin kapatid, ito ay nararanasan na ang gera, ang digmaan, ang pagiging sakim, ang pagiging sakim sa kapangyarihan at mga rekurso. Ninanais na may mapagsamantalahan, ninanais na may mga taong masaktan at mahirapan upang sila ay makaranas ng kaginhawahan sa buhay. Ito ang uri ng mamamayan dito sa sandaigdigan, sapagkat narito ang Diyos ng kasamaan. Sabi ko nga kanina, napakabuti po natin mga mananampalataya sapagkat mayroong pagkakataong ipinagkaloob sa atin nang tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat nung tayo ay muling isilang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, tayo ay naging bahagi na ng kanyang kaharian dito sa lupa.
tayo ay naging bahagi na ng kanyang kaharian dito sa lupa. Sa kabila nito mga kapatid, dapat makita sa atin ang pamumuhay na nais ng ating Panginoon. Dapat makita sa atin na tayo ay may pag-asa na tayo ay may kakayanang talikuran ang kasalanan na likha ng Diyos ng kasamaan dito sa lupa. Ang ating pag-asa ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga binigyan po tayo ng pagkakataong ipanganak na muli sa espiritual na kapanganakan upang makita natin ang paghahari ng Diyos. Kailangan, sabi ng Mateo, kailangan nating magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Sapagkat ito ang susi upang maranasan natin ang bagong kaharian o bagong pamayanan na nilikha ng Diyos. At hindi lamang po pisikal na pangangailangan ang pinagkalob sa atin ng ating Panginoon nang tayo'y maging bahagi ng kanyang pamayanan. Hindi lamang po tungkol sa pagkain o inumin. Tungkol ito sa kapayapaan, kagalakan ng kaloobang kasama natin ang banal na Espiritu. Kasabay po ng pag-ako sa atin ng Diyos ay yung pagbibigay sa atin ng pagkakataong maranasan ang tunay na kapayapaan. Yung tunay na kagalakan na hindi tayo natatakot sa takbo ng mundong ito sapagkat batid natin na meron tayong pag-asa kay Kristo. Meron tayong pag-asa kay Kristo. At hindi na naisin ng Diyos na bagaman maikli ang ating panahon sa mundong ito ay mawawala ng kabuluhan ang ating buhay sapagkat habang tayo'y narito bilang mga anak ng Diyos, nanaisin niya na tayo ay maging kapakipakinabang sa pamayanang ito. Kaya nga po, hanggat nananatili tayong tapat sa ating Panginoon, dapat din makita ito sa ating mga gawa at kilos. Lalo na po sa panahon ngayon. Yung teknolohiya, yung advancement ng knowledge, kuminsan humahantong na sa pagiging pagbaliktad ng mga katotohanan. Ginagawa ng totoo yung mali. At yung mali naman ay nakikita ng okay na lang sa norm o standard ng buhay ng tao na hindi natin napapansin. Pero ito yung panawagan sa atin sapagkat ang nais ng ating Panginoon, tayo ay magkaroon ng pagkakataon at huwag tayong susuko sa mga bagay na katulad nito sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay maging bahagi ng kanyang pamayanan upang pangalagaan ang pamayanan ito. Kung kaya hindi dapat tayo tumitigil sa pagbabahagi ng kawastuhan. Kagabi po sa covenant ng women, dinefine na Isaiah chapter 58, yung definition ng fasting. Marami sa ating akala natin yung fasting ay yung pag-skip sa pagkain ng karne, o kung ano-ano pa, abstinence lang kuminsan ang ginagawa natin. Sapagkat kay Isaiah, ang fasting o pag-aayuno ay dapat maging bahagi ka sa pagtatatag ng katotohanan, pagpapahayag ng kalayaan, at pagpapahayag din ng tunay na katarungan sa pamayanang nilikha ng Diyos. Hanggat nananatili tayo sa pagsunod o paggawa o pagtalima sa maling gawain, pagsunod sa mga hindi wastong pag-unawa, at pananatili sa mga taong gumagawa ng hindi wasto at tama, hindi tayo nag-aayuno. Nagiging bahagi tayo ng kasamaan ng mundong ito. Ang church, ang iglesia, ay may karapatan magpahayag ng kawastuan.
Kung kaya ito yung panawagan sa atin sa panahon ng Kwaresma, huwag tayong matakot na ilantad ang pagkakamali, huwag tayong matakot na ilantad ang inhustisya, ang kasamaan ng mundong ito, ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang gera, ang pagsira ng pamilya, ang pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa. Sapagkat ito ang mga dapat ginagawa ng mamamayan ng langit. Mga kapatid, kay Kristo, katulad po ng mga nababasa natin sa Facebook, sabi ni Bishop Bacani, walang batas sa Pilipinas na nagsasabing hindi pwede ang iglesia o ang simbahan ay magpahayag ng kanyang pag-unawa sa wasto at tama, katarungan at hustisya, sapagkat nararapat lamang na ang mga mananampalataya ng Diyos ay nagpapahayag ng kawastuhan, lalo na sa gitna ng panahon natin ngayon na tayo ay haharap sa pagsubok o pagpili ng mga mamumuno sa atin. Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga pinili at bahagi ng pamayanan ng Diyos ay marapat nagiging ilaw at asin ng ating pamayanan nang sa gayon na ipapakita natin ang kagandahan ng pagiging citizens of heaven o tayo ay mamamayan ng langit. Sa bagay, hindi po pahihintulutan ng Panginoon na umupo o mamuno ang mga magnanakaw, mamamatay tao, at mga taong hindi nagdadala ng kaayusan sa kanyang bayan. Ito ay pangako ng Diyos sa atin sapagkat ang nais niya ay makatarungan, mapayapang pamayanan. Kung dito sa lupa nangyayari ang mga katulad nitong mga kasakiman at pagsasamantala sa kaharian at pamayanan ng Diyos, hindi niya hahayaan ito. Subalit bakit natin ihintayin pa na tayo ay mawala sa mundong ito? Dito rin tayo tinawag bilang kabahagi ng kanyang pamayanan. Kung kaya may hamon ang bawat isa sa atin. Nung tayo ay akuin na anak ng Diyos, ipinagkaloob na sa atin ang karapatang tawagin siyang Ama. At nung atin siya yung tawaging Ama, tayo'y bahagi na ng kanyang pamilya. Tulungan natin ang Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos, tulungan natin ang Panginoon sa pagtatatag ng pamayanang punong-puno ng hustisya, kaayusan at kapayapaan na may tunay na katarungan sapagkat ang mamayan ng langit ay hindi nagpapadaig sa Diyos ng kasamaan. At sa gabing ito mga kapatid, nasa atin ang pag-asa ang pag-asa ni Kristo. Hindi po tayo lamang taga-mundo. Pansamantala ang ating lakbayin sa mundong ito. Naisin natin na maging makabuluhan ang ating buhay sa pamamagitan ng pamumuhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong matakot magpahayag. Huwag tayong matakot magsalita. Huwag tayong matakot magpakita ng katotohanan, ng katarungan, ng hustisya. Ito ay panawagan sa ating pag-aayuno. Ipanalangin natin ang ating bayan. Ang sandaigdigan na patuloy na makalaya sa pagsasamantala ng iilan. Patuloy na makalaya sa pamayanang kontrolado ng iilan. Bagkus makita ng marami na tangiang Panginoon lamang ang marapat na mamahala sa atin sapagkat siya ang nagmamay-ari sa ating mga mamayang tagalangit. Magnais tayo mga kapatid na sa ating paghihintay sa pagdating ng ating Panginoong tagapagligtas, matagpuan tayong kumikilos at gumagawa nang sa gayon maranasan natin ang kanyang kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y dadako na sa paglikom ng mga handog.
salamat po Panginoon sa bawat araw na ikaw ang aming kasama. Salamat po sa biyaya, salamat po sa pagpapagal ng bawat isa. Binabalik po namin Panginoon ang mga handog na ito upang magpatuloy ang iyong pagawain. Dalangin ko po ang pagpapala sa mga kapatid na ito, higit sa kanilang mga nangangailangan. Katagpuin mo po sila at patuloy mo silang pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po sa ating pong panalanginan. Una po ay batiin po natin ang kapatid na Francis Altea Talento at Saralyn Russo na sila po ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ano po? Ito yung baby girl ni Ate Leilani, yung bunsong anak ni Ate Leilani. Ano po? Gayun din ay paalaala po na sa Sabado ay yung ating church council 10 a.m. po sana para marami-rami tayo hanggang mag-lunch tapos na tayo mag-usap. Sana maka-attend po yung mga member ng church council para mapag-usapan yung mga ilang bagay at mapaghanda na po natin. Yon. At kasabay po nito ay nagpapasalamat po tayo nung unang Monday ng ating virtual stewardship virtual series. Pasalamat po tayo sa ating DS Talisik na nanguna sa paggawain. At paalala po sa second Monday, March 14, ay ang kapatid na Manny Perez po ang ating tagapagsalita para doon sa spirituality and stewardship. Kaya sana po tayong mga narito at yung mga nasa tahanan sa nakikipanambahan po ay patuloy nating ilagay sa ating kalendaryo yung Monday ng 7:30. At umabot po tayo sa 40 yung attendance. Kasama po natin yung Good Shepherd, yung Gumaos at yung Living Word. Plus may taga-FUMC na nakasabay doon sa paggawain. Kaya po marami naman tayo nung gabing iyon. Sana mas marami pa, lalo sa mga taga St. Luke. Para, dahil po yun ay activity ng St. Luke. Ang kagandahan ng virtual, pwede tayo mag-invite ng may mga connections. Okay, kasabay po nito ay patuloy din po nating pinapaalaala yung letter po para sa campaign ng choir gown ay iniikot po ni Ate Flor. Si Ate Flor po ang in charge doon. Patuloy po natin ipag-pray yung ating preparation para sa ating 60th church anniversary. Gayon din po ay paalaala yung ating Saturday activity po ng kabataan. Last dos po yung confirmation class. In-expect ko sana na sa anniversary ay may present na po sila o mag-graduate na sila sa confirmation class sa ating church anniversary. Kaya tuloy-tuloy po yung kanilang paggawain. Yun. At welcome muli natin si Ate Camille. Nandito na si Ate Camille. Sana ay relax ni Ate Camille. At yun lamang po. At sa panalanginan po, isama po natin sa panalangin ng ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Sabay din po natin yung isa po nating pastor, si Pastora Grace Vergaño, yung pastor po ng Legazpi United Methodist Church ay nanganak na. Sa part po namin mga pastor, tuwan-tuwa po kami kasi akala namin mahihirapan na siyang mga anak. Pero nasisaryan, babae, babae yung kanilang baby. Si Pastor Grace Vergaño Marbella po ay nanganak na kahapon. Kaya patuloy po nating isama sa panalangin. At sa darating po palang Sunday, sa Sunday morning po, ang ating pong preacher ay si Deaconess Camille. Kasi magsasalita po ako sa Living Word, sa Mercedes, sa kanilang 22nd founding anniversary. Sa Sunday po yun, March 13, Pero paghapon, nandito naman na po ako noon. Kaya yung morning service ay si Ate Camille po ang magpipreach.
Okay, kung wala na po, meron pa po bang naisisama sa prayer? Kung wala na po sa pagdating po sa ikalawa, pagkatapos ng ikalawang estropa, tayo po ay manalangin, sabay-sabay po tayong manalangin. Tayo pong mga nasa tahanan, nandito sa mga tahanan ay makisabay po kayo sa panalangin. Yung po pala, meron po akong appeal, face-to-face na po tayo. Kung kailan naman lumuwag na, saka nasanay, wag po tayong masasanay na virtual worship. Ano po, napakahalaga po nung ating in presence o face-to-face worship. Kaya po yung mga nasa tahanan po ay naanyayahan na pagdating ng Sunday at ng Thursday, midweek, ay magkaroon na po tayo ng face-to-face. Pumarito po kayo sa church at makibahagi po kayo sa grace ng Panginoon. Dito po ay pagsaluhan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya wag po kayong masanay na nasa bahay na lang. Kaya po merong church. Pati yung mga covenant discipleship, yung mga CDG later on ay encourage po natin na mag face-to-face na rin po para hindi tayo katulad kagabi, mahina ang connection, hindi tayo nakakapag-aral ng maayos. Sana po ay prayer ko po yun na sana ay dumating yung oras na kayo po ay kilusin ng Panginoon at manabik na maging bahagi po ng paggawain ng face-to-face. Sige po, tayo po ay dumako sa ating pamitid na awit, I am thine, O Lord. Ako ay iyo at iyong sulit, ako ay iniibig. Kaya't matindi kung ninanais na sa iyo'y masanig. Ilapit mo ako, O Jesus, sa paanan ng iyong cross. Ilapit mo, O Panginoon, sa dugo mong dumaloy. Pakabanalin sa paglilingkod nang ako ay mapuspos ng biyaya at pag-asang lubos nang sa'yo'y makasunod. Ilapit mo, O Panginoon, sa paanan ng iyong cross. Ilapit mo, O Panginoon, sa dugo mong dumalo.
maraming pagkakataon, O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at limitasyon, may pag-asa, may pagkakataon, sapagkat hindi ka napapagod na magbigay sa amin ng pagkakataon at pag-asa. Ikaw ay laging nariyan, handang umunawa, handang tumanggap. Subalit, O dakilang Diyos, makita mo na, Panginoon, ang aming pagnanais na makasunod sa iyong kalooban. Inihihingi po namin ang kapatawaran, Panginoon, ang aming katigasan, ang aming pagiging makasarili, ang hindi namin pagsunod sa iyong kalooban. Katulad po ng iyong turo sa amin, nais mo rin na kami ay makaranas ng iyong kaluwalhatian. Maaninag namin ang iyong larawan, magsinag ang iyong wangi sa aming buhay. Kung kami ay susunod ng tama at mamumuhay ng wasto. Sa aming puso, Panginoon, makita mo nawa ang aming pagnanais magawa ito. Sa aming pang-araw-araw na gawain, makita mo, Panginoon, ang aming pagsunod sa maraming kaparaanan, sa munti naming ambag. O dakilang Diyos, makita mo ang aming katapatan nang sa gayon patuloy po naming maranasan ang iyong habag at kaawaan sa amin. Salamat po sa buhay na ito. Salamat po sa mga araw na nagdaan na kami ay iningatan mo at pinalakas niyo po, dakilang Diyos. Sa kabila na pabago-bago ang panahon, nagbubunga ito ng karamdamang pisikal. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na kami ay palalakasin mo po, kami po ay pagagalingin mo po, kami ay patuloy mo yung bibigyan ng kalakasan upang sa bawat araw naming ginagawa, kami ay malalakas at handang sumunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po silang mga nagtatapat. Pagpalain mo po silang nagnanais na makasunod sa iyong kalooban, O dakilang Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, ang iglesyang ito ay patuloy na magpahayag ng katarungan, ng kapayapaan at tunay na hustisya na nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng aming pagpapahayag, sa pamamagitan ng aming pagkukwento sa aming kaparaanan upang ipakita ang iyong kabutihan at katotohanan sa marami, O dakilang Diyos. Ikaw nawa ang aming makasama. Hipuin mo po ang puso ng aming mga kapatid na sila ay manabik na maging bahagi ng katulad nitong paggawain. Natutuwa po kami, Panginoon, na binigyan mo na kami ng pagkakataon na hindi natatakot sa pandemya. Sa kabila nito, nag-iingat pa rin po kami. Subalit sana makita mo ang puso namin na nais na po naming ipahayag sa marami ang iyong kadakilan at tagumpay laban sa pandemyang ito. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, silang mga narito sa bayan ng Dait, sila pong mga nasa Manila, silang mga nasa ibayong dagat. Pagpalain mo po kami, Panginoon, bigkisin mo kami ng pagkakaisa at tumugon kami sa iyong pagtawag bilang mga disipulo mo. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid, silang mga nasa banig ng karamdaman. Ang kapatid na John, si Kuya Boyet, Panginoon, patuloy mo silang akayin, patuloy mo silang yakapin at ingatan. Madama nila ang iyong pagkalinga. Pinagpapasalamat po namin ang biyaya na ipinagkaloob mo sa tahanan ng kapatid na Brent at Pastor Grace. Ang anghel sa kanilang tahanan, O dakilang Diyos, nawa ito ay magbigay sa kanilang inspirasyon na magpatuloy sa paglilingkod. Salamat po sa pag-iingat mo kay Pastor Grace. Dalangin ko po ang kagalingan. Dalangin ko po ang kalakasan. Ngayon din, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa buhay ng aming mga kapatid na sa pagkakataong ito'y nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Pagpapalain mo po sila, Panginoon.
at patuloy nawa silang maglingkod sa iyo at magtiwala sa iyo. Suguin niyo po kami, Panginoon, sa mga dako kung saan kami paparoon. Maging halimbawa kami ng iyong katotohanan. Ang mga pagawain sa labas ng iglesia, Panginoon, ang outreach, Panginoon, ihanda niyo po nang sa gayon sa aming pagparoon. Nagkakaisa kami at nagsasama-sama kami na may pagkilala sa iyong kahabagan at pag-ibig. Ihanda niyo po ang mga dako na aming pupuntahan nang sa gayon kami ay maging bahagi ng pagtatatag ng iyong pamayanan dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap sa amin bilang mamayan ng langit at nawa makita mo ang aming pananabik na maging bahagi ng iyong pamilya. At sa aming paghayo, tanggapin namin ang pag-ibig mo. Sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. May kalaliman yung pag-ibig na di ko nga malirig. Ngunit kung bayan mo'y masapit, saka ko mababati. Ilapit mo ako, O Jesus, sa paanan ng iyong cross. Ilapit mo, O Panginoon, sa dugo mong dumaloy. Amen. At sa ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay, tanggapin natin ang pagkalinga ng Diyos Ama, samahan tayo ni Kristo at patuloy tayong patnubayan ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.